magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Sister Lai. Ako po yung pang-apat na mag-explain sa 7 last word ni Jesus. At bago po tayo mag-start, gisingin mo muna yung katabi mo kasi parang tulog na po. Huwag ka pong patulog-tulog kasi po may magandang balita din po ang Lord. Hindi lang po yung 7 last word yung ibabahagi natin sa bawat isa, kundi yung magandang balita kung bakit ba si Panginoong Jesus ay nakapagbigkas ng 7 last word. At isa na po doon is yung pang-apat na sinabi na ang ibig sabihin po is sa Matthew 27 verse 46. Ang sabi po dito, Jesus cried from the cross around the 9th hour, which is 3 p.m. po ng hapon. Ang sabi niya po is, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Na ang ibig sabihin po sa Tagalog ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Actually, nung nabasa ko po ito, ang dami kong question sa sarili ko. Sabi ko, di ba si Jesus Christ is banal? Di ba si Jesus Christ is Panginoon Diyos? Bakit dumating sa point na ang dami niya nga, di ba po siya po ay nagkatawang tao para maging tao, maging ikaw at maging ako. Pero habang nandito siya sa lupa, napakarami niya pong mga test na ginawa sa kanya ni Lord. And sa lahat ng test na yon, talagang siya po ay napagtagumpayan niya po ang lahat ng yun. Pero sa akin po, nung nabasa ko to, sabi ko parang sa 7 last word, ito yung pinakamahirap i-explain. Kasi si Jesus is banal. So walang bagay or walang salita na gagawin niya or sasabihin niya na hindi angkop dun sa kaluguran ng Diyos Ama. Amen po. Kasi parang dito, He is questioning the Lord na bakit mo ako pinabayaan. Pero ayun nga po, while reading, while watching yung mga videos related doon, meron po akong dalawang nakuhang point, pero God really revealed this, yung i-explain ko po ngayon. Bali, si Jesus Christ po kasi is tao, parang ako po, na nung panahon na nakaranas ng crucifixion, and hindi po biro yung pinagdaanan niya talaga, na kung makikita naman po natin sa ginawa na lang pong video ngayon, na sobra yung suffering, sobra yung pain, talagang kung ako po talaga yun, talagang grabe, hindi ko po kakayanin yun. Kung ikaw, alam ko po, hindi niyo rin po yun kaya. Pero ang Panginoong Jesus, talagang grabe yung suffering, grabe yung pain niya. Kaya nag-lead sa kanya na makapagbigkas ng salita na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero, hindi po ibig sabihin na binanggit ng Panginoong Jesus yung ganong mga salita is, He is questioning the Lord. Meron po palang behind doon sa mga salitang yon na magandang dahilan pa. Amen. Amen. Kasi si Jesus Christ po that time is hindi po siya Diyos. Right. Hindi rin po siya basta tao na ipinako sa krus. Siya po ay kasalanan. Kasalanan ko at kasalanan niyo po at kasalanan po nating lahat. Amen. Which is si Lord God, ang Diyos Ama, is panandalian na tinalikuran si Panginoong Jesus. Bakit po? Totoo po na tinalikuran ng ating Diyos Ama si Jesus Christ that time kasi kailangan niya pong tiisin yung suffering ni Jesus Christ dahil sa pamamagitan po ng pagtitiis ni Jesus Christ that time sa cross is mapangyayari ang pagkaligtas po niya sa ating lahat. Amen po. At hindi po biro yun bilang ama, bilang ina na makita mo yung anak mo na nagsasuffer is hindi po biro. At bilang ama na ating Diyos, hindi rin po biro sa kanya na makita niya ang kaisa-isa niyang anak na pinadala niya dito sa lupa para lang sa ating lahat. Amen po. At yun nga po, yung isang bagay na talagang napakasarap basahin, napakasarap pagbulay-bulayan na ang si Jesus Christ po is nagkatawang tao bilang isang aako ng kasalanan nating lahat. Amen. Na kaya niya nabanggit yung mga salitang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan is dahil isa pa rin po pala sa isang dahilan kung bakit niya yung sinabi is dahil po ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, is tumatali
tumalikod is isang reflection din po na tumatalikod sa mga tao makasalanan or sa kasalanan. And since Jesus Christ that time is seen, nagawa niya pong talikuran si Jesus Christ that time. Amen. Kaya yun po yung bagay and revelation po na binigay sa akin or possible na ibinigay rin po sa inyo ng Diyos sa gabing ito na ang pagbagkas ng mga salitang yun is meron pong behind na reason ang Panginoong Jesus. Amen. To God be all the glory.